is for provision. There will be an open houses. There will be an open hearts and responses. There will be an open doors for effective ministry. Remember that? There will be an open intimacy with God. There will be an open heaven. There will be an open favor. There will be an open opportunities for provision. There will be an open houses. There will be an open hearts and responses. There will be an open doors for effective ministry. Did you get this? Nakuha ba natin ito? Amen? Now let me explain this to you. If you remember, in verse 2, no, sabi ng Diyos kay Joshua, you shall do to Ai and its king just as you did to Jericho and its king. Gagawin niyo sa Ai, anumang ginawa niyo sa mga hari at sa Jericho. Did you get this? No? Anumang ginawa ninyo sa Jericho kasama sa kanilang mga hari. Are you with me? No? So you shall take only its spoil and its cattle as plunder for yourself. No? So remember, hindi ninais ng Diyos na ang puso ng mga tao na bahagi sa bayan ng Diyos ay magkaroon sila ng problema saan? Saan kaya? What do you think? No? What do you think? If you remember, meron akong binigay sa inyo two things. Do not allow yourself to operate on disobedience to God's instruction. And number two, do not allow greed to operate in your life. Ang problema, no, ni Achan, remember that? Remember? Who is Achan? In the book of Joshua? Ano yung problema niya? Yung kanyang disobedience sa instruction. The second one is yung kanyang tinatawag na greed sa kanyang puso. Kasakiman sa kanyang puso. Tama ba? Kung minsan na-attract tayo, saan? Sa mga material na bagay sa paligid natin. But there is an instruction from God. Tama ho ba? Amen? Amen. Kung minsan, ito yung mga pain sa atin ng kaaway para totally ma-distract tayo sa ipinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Dapat natin makita to sa ating nilalakaran. Hindi pala ako dapat ma-entice. Saan? Sa mga bagay na nakikita ko na pawang-pain lamang ng kaaway sa buhay ko. Subalit dapat matutunan ko na sumunod ng buong buo sa Diyos. Ano man yung kanya nais na ipagawa sa akin. Kung sasabihin ng Diyos, huwag kang lumiko sa kanan mo, huwag kang lumiko sa kanan. Kung sasabihin ng Diyos, huwag kang lumiko sa kaliwa, huwag kang lumiko sa kaliwa. Meron siyang dahilan kung bakit niya sinasabi sa iyo yan. Remember that? Kung sasabihin niya sa iyo, huwag kang kumuha ng ibang mga bagay. Na hindi ko sinabi sa inyo, then huwag kang gumawa o kumuha man ng ibang mga bagay na hindi pinapagawa ng Diyos sa iyo. This is the problem natin mga Kristiyano. Ito yung problema natin mga tao. That's why hindi natin nabibigyan ng katuparan yung nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Remember from the start, gusto makipag-partnership ng Diyos sa buhay natin. Tama ba? Tama? It's because if you're going to read the book of Revelation, chapter 22, you know what? Anong sabi doon in the book of Revelation? Darating ang araw, na ang Diyos at ang Panginoon Kristo ay mananahan sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Is that true? Is that in your Bible? It's not only pag namatay ka, you know what? Pupunta ang kaluluwa mo sa heaven. Not only that. But malinaw na sinasabi sa Biblia, there is a new heaven and new earth. Are you with me? Anyways, Did you get this? Na kung titignan natin,
Ang kaisipan ng mga tao sa ating panahon ngayon, it's like this, pag namatay ako, sa heaven ako pupunta. Parang alam mo yon, masyado tayong assured sa sarili natin. O sigurado sa sarili natin, pag namatay ka, heaven ka na pupunta. Tama ba? Anong ibig niyo pong sabihin, Pastor? Born again naman ako. I cannot say anything. Isa lang. Ano yun? It's only God knows. Tama ba? Tanging Diyos lang ang makakasabi o makakapagsabi. Amen. And fair yun sa lahat. Tama ba? Dahil most of the time, nagiging prejudice tayo, pag sinabi, kami yung born again lang, kami lang yung mapupunta sa langit. What about the Catholics? No, we cannot say that. Listen to me. Don't you know na maraming mga tao na nasa ibang religion, you know what? And I believe na sila rin ay makakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Why? Because God is fair. Ang Diyos ay patas sa lahat. Did you get this point? Pero hindi ko sinasabi, ngayon na nasa truth ka, pwede pala akong lumis ng landas. It's a different story. Did you get this? Now, if you are now in the truth, then be sure that you are always there. You must be there. Tama po ba? No? That's why do not try to twist yung truth sa buhay natin. Amen. Amen? Why? It's because one time, narinig ko to. Tawag dito, tayong mga born again. No. Hindi yun fair. Hindi yun patas. For me, alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya. And leave it to God. I said, leave it to God. Is that right? Is that right? That's why, sino makakapagsabi? One day, yung mga mahal natin sa buhay, pag dumating yung araw na yun, nakita natin, sila rin pala, merong kaligtasan na tinanggap sa Panginoon. Thank be to God for that. Amen. No? But be sure na ngayon, meron tayong ginagawa pare-pareho. Amen. Amen? So where are we? Sabi rito, you shall do to Ai and its king just as you did to Jericho and its king. You shall take only its spoil and its cattle as plunder for yourself. Now look at this. Set an ambush for the city behind it. Now, anong sabi ko sa inyo? Anong sabi ko sa inyo kanina? God will give you a strategy to make these things possible. Is that right? Write it down. You need a company of people. You need a company of people who are willing to give their life just to fulfill the mandate. You need a company of people who are willing to give their life just to fulfill the mandate. Amen? Kailangan mo, ng mga tao na kung saan ay handa na ibigay ang kanilang buhay para bigyan ng katuparan ang mandato ng Diyos. Amen. Amen? That's why, in our area, meron tayong mga, in different areas, in our different areas, meron tayong mga tinatawag na cell leaders. Now, sa mga cell leaders, meron din mga tinatawag na mga cell members. Is that true? Is that true? Now, look at this. Kung meron tinatawag na cell leaders, meron tinatawag na cell members, dapat ang mga cell members at ang cell leaders, you know what? Kayo yung tinatawag na company of people na kung saan willing to give your life just to fulfill the mandate. Amen? You must be willing. We must be willing anytime. All the time. Tama po ba? Para lamang bigyan ng katuparan yung mandato ng Diyos sa buhay natin. Now listen to me. Listen to me. Ano ang tinutukoy ko dito? Ano ang pinag-uusapan natin dito? Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mandato ng Diyos in our church. Ano yun? Na isang araw, ikaw at ako ay maging instrumento ng Diyos para saan? Para magsimula ng pagbabago at transformasyon sa ating komunidad, sa ating syudad. Why? It's because we believe
Ito yung oras, ito yung panahon na kung saan ikaw at ako ay dapat gumawa. Saan? Sa bawat naririnig natin na katotohanan mula sa salita ng Diyos. Hindi na ito yung oras, hindi na ito yung panahon na sa bawat salita na naririnig natin, sa bawat salita na inilalagay ng Diyos sa puso natin, wala tayong ginagawa. Did you get this? Hindi mo makikita merong transformasyon sa isang komunidad, sa isang syudad, kung mismo ikaw at ako, wala tayong ginagawa. Amen. Amen. That's why, ano yung dapat natin gawin? Then, gumawa tayo. Ano yung malinaw na step na dapat natin gawin? Sino yung set man? Sino yung leader sa ating lugar? Then, try to communicate. Try to open your heart sa mga taong ito. And let us believe sa Diyos na ang Diyos ang gagawa ng kapamaraanan para palambutin ang puso ng mga taong ito by God's grace. Amen. Listen to me. Wala akong karapatan na sabihin ang mga bagay na ito kung personally at literally hindi namin nakikita to sa lugar namin. Maliit lang yung community namin, yes, but now, I thank God. Why? It's because bukang bibig ng mga tao, ngayon sa lugar na yun, merong ginagawa ang Diyos sa aming komunidad. Did you get this? No? Salamat sa Diyos. Why? No? It's because I know na ito na yung oras, ito na yung panahon na kung saan yung ating komunidad ay magkaroon ng totoong pagbabago. Magkaroon ng totoong pagtugon sa kalooban at sa plano ng Diyos. Alam niyo ba kung ano ang isang dahilan kung bakit marami mga tao ang naghihinagpis ng kanilang puso? Look at, sa Egypt. Look at, sa ibang mga bansa. Why? Anong sinisigaw ng mga tao na ito? Magkaroon ng pagbabago. Bakit? Dahil meron sila nakikita na dapat mabago. And kung tatanungin niyo ko, Pastor, ano ba yung sinasabi ng mga tao na ito? Isa lang yung dumarating sa puso't isipan ko. Ano yun? Ini-stir up ng Diyos ang spirito ng mga taong ito once and for all. Para saan? Para magkaroon ng totoong pagbabago. Saan? Sa bawat bansa. Why? Why? It's because I believe ito ay bahagi ng plano ng Diyos sa ating panahon. Bahagi ng plano ng Diyos sa bawat bansa. Tama ba? Tama po ba? Amen. That's why I hope and pray na makita natin itong mga bagay nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Hello? You know what happened to Moses? You know what happened to Moses? I think this is the time to share para ibahagi ko itong bagay nito sa inyo. I want you to turn your Bible in the book of Acts, chapter 7. Are you there? Are you with me? Are you there? Okay, wait. Okay? Are you ready? Look at this. Verse 1, the high priest said, "Are these things so?" And he said, "Hear me, brethren and fathers. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran." Are you with me? So, talon tayo in verse 20. Okay? Talon tayo verse 20. Are you there? The same chapter, verse 20.
It was at this time that Moses was born, and B was lovely in the sight of God. And he was nurtured 3 months in his father's home. And after he had been set outside, Pharaoh's daughter took him away and nurtured him as her own son. Look at this. Moses was educated in all the learning of the Egyptians, and he was a man of power in words and deeds. Look at this, 23. But when he was approaching the age of 40, it entered his mind to visit his brethren, the son of Israel. Ano nangyari? Pumasok sa kanyang kaisipan na bisitahin niya ang kanyang mga kapatiran, saan? Na anak ng Israel. Is that right? And when he saw one of them being treated unjustly. Anong sabi? And when he saw one of them being treated unjustly. At nung nakita niya ang isa sa kanila ay nakita niyang minamaltrato. He defended him and took vengeance for the oppressed by striking down the Egyptian. And he supposed that his brethren understood that God was granting them deliverance through him, but they did not understand. Let me explain this to you. You know what is this? Listen to me. In verse 24, basahin natin sa Tagalog. Tingnan natin kung magkapareha, okay? Nakita niyang, verse 23, nang siya'y 40 taon na, naisipan niyang puntahan ang kanyang mga kapwa Israelita upang tignan ang kanilang kalagayan. Sa madaling salita, alam ni Moses na siya ay Israelita. Is that true? 24. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya tinulungan niya ito at bilang paghihiganti, pinatay niya ang Ehipsyong iyon. Now, everybody look at me. Alam ko na sa batas ng Diyos, everybody listen to me, kasalanan ang pumatay. At yun ay hindi kailanman pwede nating itanggi. Is that true? Pero gusto kong ipaliwanag sa inyo ang isang bagay na meron sa kaloob-looban ni Moses na dapat ninyo makita. Ano yun? Sabi rito, nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya tinulungan niya ito. Anong nakita ni Moses? Nakita niya na inaapi ang isa sa mga Israelita. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Bible says, tinulungan niya ito. Ang tanong, bakit siya nangahas na tinulungan o tumulong sa taong ito? It's because sa kanyang kaloob-looban, alam niya na siya ay isa ring Israelita. Did you get this? Sa kanyang sarili, alam niya sa kanyang pagkatao na siya Israelita. That's why, it's like this. Kung nakikita mo na inaaway yung kapatid mo, anong tawag doon? Parang, tawag dito, sa madaling salita, most of the time, diba, hindi na inaalam nung kanyang kapatid o nung kanyang kamag-anak kung sino ba yung gumawa o sino yung nagsimula. Tama ba? Pero the moment na nakita mo yung kapatid mo binubugbog ng ibang tao, dahil sa kapatid mo yon, lalapit ka at ikaw mismo, hindi mo pa hihintulutan yung bagay na yun na mangyari sa kapatid mo. Tama po ba? Anong term yun? Yeah, thank you. Meron tinatawag na instinct sa sarili mo na ma-identify mo na yun ay bahagi ng iyong laman.
Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Now, yung ginawa ni Moses, yun ay, hindi inaasahan, pero naturalesa sa kanyang sarili, yung kanyang ginawa. Why? Dahil yun ay bahagi ng kanyang buhay at ng kanyang lahi. Now, look at. Anong sabi dito? Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya tinulungan niya ito at bilang paghihiganti, pinatay niya ang Ehipsyong iyon. Dumating sa punto, dahil sa paghihiganti, napatay niya yung Ehipsyo. And now, verse 25. Akala ni Moses ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya, ngunit hindi nila ito nauunawaan. Anong sabi sa verse 25? Read it. Come on, read it. Akala ni Moses ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit, hindi nila ito naunawaan. Alam niyo ba kung ano yung nabasa niyo? Sa madaling salita, alam ni Moses na siya ay gagamitin ng Diyos bilang deliverer. Doon pa lamang sa pagkakataon na yon. Did you get this? Hello? Why? And sa bagay na ito, you know what? Makikita mo doon sa inakto ni Moses na stir up yung kanyang spirito ng pagiging deliverer. I don't know if you get this thing. But if you're going to read that verse again, anong sabi sa verse 25? If you're going to read the English translation, sabi rito, and he supposed that his brethren understood that God was granting them deliverance through him. But they did not understand. Ibig sabihin, sa pamamagitan niya, inakala ni Moses, tama ba, na maiintindihan ng mga kapwa niya Israelita na siya ay gagamitin ng Diyos para sa lahing ito. Para saan? To deliver the nation of Israel. Is that right? Now, ano ang nais kong maunawaan ninyo dito? Isa lang. Sa buhay ni Moses, nalaman niya, natukoy niya sa sarili niya, listen to me, nalaman niya, nakita niya sa sarili niya, at malinaw sa kanya kung ano yung plano ng Diyos. Hello? Pero nagkaroon ng pagkakataon, you know what? Na siya mismo ay hindi nakapagpigil sa kanyang sarili. That's why, ang naging resulta, pinagtanggol niya yung kapwa niya Israelita at dumating sa punto na napatay niya yung Ehipsyo o yung kalaban nito. Ang tanong, ano ang nais kong ipakita sa inyo nito? You know what? Sa kaloob-looban ni Moses, makikita mo doon yung kanyang spirito as a deliverer. Are you with me? Na from the start, inilagay ng Diyos itong bagay na ito, itong spirito na ito sa buhay ni Joseph. Para saan? Para palayain isang araw ang bayan ng Israel sa kamay ng Ehipto. Did you get this point? Did you get this point? Now, ano itong sinasabi ko sa inyo? Listen to me. It's the same, I believe. Saan? Sa buhay na maraming mga tao ngayon, sa buhay na maraming mananampalataya ngayon, at sa buhay na maraming tao sa buong mundo ngayon, na kung saan, na dapat makita natin sa buhay ng bawat isa kung ano yung inilagay ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Now is the time na makita mo kung ano yung nilagay niya, isinilid niya sa puso't isipan mo sa matagal na panahon. Did you get this? Ano yung nilagay niya from the very start? Ano yung inilagay niya sa puso't isipan ng bawat isa? You know? No? Kung meron man kayong isang dapat na makita sa sarili nyo, pansinin ninyo, normal ba sa buhay ng isang tao na siya ay manatili saan?
no, sa anumang pagkakakulong niya sa kanyang sarili. Parang malalim ata yung Tagalog ko. Okay? Ulitin ko. No? Normal ba sa buhay ng isang tao? Okay? No? Na makita mo yung sarili mo. No? Na nababaong ka sa isang hindi katanggap-tanggap o sa isang hindi magandang bagay na pangyayari sa buhay mo. Talk to me. Halimbawa, tawag ito, kahirapan. Normal ba sa isang tao, no, natanggapin niya na lang yung kahirapan? Hindi. Tama mali? Tama mali? Normal din ba sa isang tao na tanggapin niya na lang yung sakit at karamdaman sa buhay niya? Hindi rin. Makikita mo, lalo na mga Pilipino, no? Halimbawa, sa mga, what is that? Unos na bagyo na dumating. Or unos o bagyo na dumating sa bansa natin. O sa iba't ibang mga trahedya na dumating sa bansa natin. Pagkatapos ng trahedya, pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng unos, anong ginagawa ng mga Pilipino? Tumatayo at muling ibinabangon ang kanilang kinabukasan. Is that right? Is that true? Sa madaling salita, especially sa ating mga Pilipino, naturalesa sa ating buhay na pagkatapos merong mangyaring hindi magandang bagay, you know what, hindi tayo humahantong dun sa pagkakataon na hinahayaan na lang natin na mangyari yon. Bagkus tayo mismo ang gumagawa ng kapamaraanan para tayo mismo ay muling bumangon. Did you get this? Now, listen to me, church. I believe, no, it's the same. Ang Diyos ay naglagay sa spirito ng bawat isa sa atin, no, ng katotohanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Are you with me? Na kung saan, no, ang nais niya na mangyari sa katotohanan ito na isinilid niya sa buhay mo, you know what, isang araw, ito ay lumago. Amen. At pag ito ay lumago, you know what, maihahayag kung ano ang totoong nais ng Diyos na mangyari sa pagkatao nating lahat. Are you with me? No, it's the same what happened to Moses. From the start, alam niya kung ano ang inilagay ng Diyos sa buhay niya. In fact, alam niya na siya ay deliverer sa bansang Israel. Pero hindi siya naintindihan ng kapwa niya Israelita. Are you with me? Pero hindi ibig sabihin, nagtapos na ang katawagan niya sa Diyos sa bagay na yon. In fact, pagkatapos ng panahon na yan, umalis siya. Remember? Remember that? Umalis siya saan? Sa Ehipsyo, at doon siya pumunta, no, sa ibang lugar. No? And for 40 years, no, ni-nurture siya, no, at nagdaan siya sa proseso again sa kanyang buhay. Is that true? Is that right? 40 years, no, nung nagsimula na ma-stir up ang kanyang spirito as a deliverer. At age of 40, remember, at pagkatapos na mangyari yun, umalis siya sa bansang Ehipsyo. Did you get this? At doon kinatagpo siya ng Diyos. At bumilang ang panibagong 40 taon. Para saan? Siya'y hubugin ng Diyos bilang ganap na lingkod ng Diyos. And after 40 years, 40 plus 40, you know what? Sinugo siya ng Diyos sa Ehipto para hindi bilang isang Moses na kilala lang nila, kundi as a man of God, as a deliverer for the nation of Israel. Ang tanong, after 40 years, ano nangyari sa kanya? Malaki ang nangyari kay Moses. Pero nagsimula yung bagay na yon. Saan? Pinansin niya kung ano yung meron siya. Did you get this? Ano yung meron ka? Hello? Ano yung nilagay ng Diyos sa buhay mo? Did you get this?
I hope and pray na nakikita niyo yung bagay na ito.